nagkakaroon ng ganyang bulutong ang kalamansi. Ayan. Kung mapapansin natin, marami po siyang yun yung bilog-bilog po na yan. Yung gaspang niya. Alam niyo mga katribya, lumalabas po yung ng bulutong ng kalamansi pagka po siya po ay madalas po na nauulanan. Kung kasi mga trivia tayo po ay tag-ulan, kaya yung po talagang variety niya, yung natural niya, yan po yung nagiging makikita natin sa kanya na marami po siyang mga batik-batik o magaspang. Pero meron naman pong mga puno, meron mga bunga, hindi naman po siya nabulutong, kundi bagkus ay makinis naman. Ano po mga kaya kung ang kasi ay roong butong, ama. Kung lahat po ng inyo pong kalamansi ay puno na po siya ng bulutong o yung parang darak. Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Magandang hapon po, magandang araw sa lahat po ng ating mga subscriber. Ngayon po mga katribya po yung ating kalamansi ay tumonitor din po natin ang ating bunga. Ngayon doon po sa ating mga ka-farmers na kung saan ay nagtatanong, ukol po dito po sa mga bulutong. Yan. Ang kalamansi kasi mga katribya po ay meron siyang mga bulutong na kagaya nito. Kung ano ba ang pangtanggal dyan at bakit nagkakaroon ng ganyang bulutong ang kalamansi. Ayan. Kung mapapansin natin, marami po siyang yun yung bilog-bilog po na yan. Yung gaspang niya. Alam niyo mga katribya, lumalabas po yung ng bulutong ng kalamansi pagka po siya po ay madalas po na nauulanan. Kung kasi mga trivia tayo po ay tag-ulan, kaya yung po talagang variety niya, yung natural niya, yan po yung nagiging makikita natin sa kanya na marami po siyang mga batik-batik o magaspang. Pero meron naman pong mga puno, meron mga bunga, hindi naman po siya nabulutong, kundi bagkus ay makinis naman. Ano po mga kaya kung ang kasi ay roong butong, ama. Kung lahat po ng inyo pong kalamansi ay puno na po siya ng bulutong o yung parang darak. Pagka meron po siya kagaya ng mga darak na maliliit, ay mare-reject po ang inyo pong kalamansi. Mababaratin po yan ng mga buyer. Pero kung konti-konti lang naman, gaya po noong inyo pong nakikita sa ating video, wala pong magiging problema. Ayun mga bata pa nagkakaroon na siya noong ating dapo. Yung dapo na yan, galing po yan sa itlog o sa kuwan ng ibon. Tinatain niya. Ayan. Ado po sa mga nagtatanong, paano ro po ba natin maaalis po yung bulutong ng kalamansi? Mga katribya. Ang bulutong mga katribya, yan nasa variety na siya. Hindi ang ating kalamansi. Ngayon, pwede mo siyang kontrolin sa pamamagitan po ng ating pag-insecticide o yung mga foliar po natin ginagamit. Kaya pagka regular po ang inyong pag-i-spray, nawawala yan. Kaya po sa tag-araw, makikinis po yung kalamansi dahil naalagaan po siya ng spray. Pero pagka po nag-uulan na ganyan, hindi po mawawala yan. Nandyan na po talaga kung kasi siya. Yan po ang lahi po noong kalamansi natin. Pero meron makikinis. Hindi naman po lahat ay merong bulutong. Pulo-pulo lang din.
At kung halimbawa, gaya po nito, ayan, yung po mga maliliit na ganyan. Paglaki niyang magiging ganito rin siya. Ayan o. Hindi naman po pinag-uusapan mga katribya po yung kalamansi. Kung siya ay ganyan po itsura, hindi na mabibili. Mabibili pa rin niya lalo na kung yung tinag ang kalamansi. Kaya maliit pa lang po na ganito, meron na siya. Kaya habang bumabatak po yung kanya pong balat, naging ganito po ang kanyang itsura. Ayan o. Kaya buhok lang siya nag Bayan ng patch nakita o yung natawag na bulutong o pox chicken. Sa tao may chicken pox eh. Kalamansi, meron siya. Kaya maliit pa lang, magaspang na siya. Ayan, magaspang na yung kanyang balat. Dahil dito, yan, buko pa lang ay magaspang na. Ito ba po, pwede natin ito mga katribya pong maalis. Pagka meron na pat ganito na siya kalalaki, hindi na po natin ito maalis. Hanggang sa yan ay mapitas, ganyan pa rin ang kalamansi. Mga katribya. Ang importante, meron kang pipitasin. May bunga. Kahit ganito po yung klase ng kalamansi, lalo na pagkamahal, pag-aagawan pa yan. Lalo na kung wala pong bunga ang marami, tapos sa'yo lang po ang maraming bunga, at mahal po ang presyo ng kalamansi, ay nako, swerte ninyo. Hahanapin nila yan, kahit anong klase pa, basta't maasim. Yan naman po ang pinag-uusapan. Basta't maasim ang kalamansi, wala pong problema. Wag lang pong dilaw. Ang dilaw kasi, yung reject, hindi na po pinapansin po ng marami. Kasi yan ay mura. Ang marami, ang maganda yung berde. Yan, tingnan nyo. Kaya po yung ating kalamansi, konting-konting tiis na lang at ating pong mapipitas na rin ang ating pong mga bunga. Yan. Salamat na lang po tayo na yung pong bagyo hindi po sumentro po sa atin sa Nueva Ecija. Although nakakalungkot na sa ibang lugar kagaya sa Cagayan ay madalas po ang pagbabagyo sa kanila na malalakas na mga hangin, Santa Ana, yan po sa Tapel, sa Gonzaga, pati rin yan po sa parte ng Ilocos region. Ngayon ako talagang hindi pinalusot ng bagyong si Marce. Po tayo sa to kadad ang siyang tumira ay talaga pong masisira po ang ating pong mga pananim. Sigurado kung dito po sa amin tumama po ang signal number 4, magkakabali-bali po yung sanga ng ating kalamansi. Tapos yung mga hinog po natin, asahan ninyo, hindi na po natin ito pipitasin. Mga lalaglag na sa lahat. At hindi lang hinog, pati berde. Marami pong masasalanta. Kaya meron na naman po uli mga katribya pong paparating na bagyo. Hindi pa po natatapos po yung isa pong bagyuhan. Meron uli po pong pangkasunod. Ay grabe. Kaya prepare na lang po tayo palagi. Manalangin sa taas na walang anumang masaktan. Ito po yung ating magic fruit kapag kalaki-laki na siya. Yung po dating mga bata na nangunguha rito, mga binata na. At ito ang lagi nilang idinadahilan, kumukuha ng magic fruit, pagka nahuhuli natin silang nangunguha ng kalamansi. Kaya nagiging dahilan nila ito. Kaya dami pong bulaklak, marami rin po siyang bunga. Ayan. Sa Tag-Araw lalo na, mas marami po ang bunga nito. Marami rin po tayong pang giveaway sa ilalim. Pagka po meron tayong mga ka-farmers, mga katribya pong namamasyal. Ayan, dami pong hinog nito, reject. Kalamansi juice, maganda ito, sausawan, pansit. Ito ang mabenta pagka po doon sa meron kang
yung ating siomai. Kaya wala po tayong problema sa ating kalamansi, hinog, berde. Yan. Ito. Nakuha na po itong ating nasiklat. Yan, nabali po yung ating sanga sa dami ng kanyang bunga. At po natin ating baging. Ang ating kalaban. Trivia. Sigurado, pag napitas natin ito, pag nalagyan natin muli ng ating organic, mumulaklak na naman siya uli ng panibago. Dahil matagal na rin tayong hindi nakapaglagay rito ng ating abono. Paunahin muna natin mga katribya po yung iba. Dahil iba kasi po ay nagpabulaklak ngayon, baka po magkasabay-sabay. Marami pong mga nagsabog ng abono, inundisyon ng kanilang kalamansi kahit na mura, ibinigay ang kanila pong kalamansi para mamulaklak ng marami. Ngayon, mahirap na po tayo ngayon magtigang nakagaya po ng dati. Dahil may sunod-sunod na po yung bagyo, hindi pa nakakalipat ang isang bagyo, may papasok na naman uli. Kaya grabe. Kaya sabi nga nila, tayo ngayon ay La Niña. Kung nakakaraan taon, buwan ng October, hindi na po umulan. Kaya halos nagkasabay-sabay ang kalamansi, na pati pagpapabunga niya, pati po yung bulaklak, sabay-sabay. Ngayon naman ulan naman siya ng ulan. Kaya mahirap pong magpabulaklak. Kaya pagka mahina po yung klase na inyong abono at isaglit lang, lagay ka ng lagay ng abono, dahon naman ng dahon. Dahil hindi po na-tsempo yung talaga magbulaklak ng marami, hindi mo siya mapapansin, makikita. Tulungan na po natin yung puno na malaglag ang kanyang mga hinog. Dami pang kalamansi juice. Lalaki po ng bunga. Ay napakasarap pong pitasin mga katribya. Saglit lang kakaisang da ating kalamansi. Kaya yung November natin malalaki na. Ito. Pan-December natin dito, konti ang ating mga maliliit. Meron man matitira pero konti lang. Kaya magandang i-condition itong ating kalamansi pagkatapitas po ng ating bunga. Maganda po siyang pamulaklakin. Dahil wala po siyang ganong marami panunod kumpara natin dun sa isa. Ayan. Kaya pilitas natin ito, magbabangko na tayo o yung hagdan. Medyo mataas na kasi ito ay 3 taong at kalahati yung ating kalamansi. Ngayon yung pong ganito ang kalakasan ng ating bunga. Marami na tayo makukuha, mapipitas. Malabong na po yung kanyang mga sanga. At sumempo lang tayo. Mali natin pagka naglibo ang presyo, ang bag ng kalamansi, maganda-ganda po ang makukuha natin dito. Mapipitas, marami. Hinihintay-hintay lang natin ng pag-angat. Total naman ay nakaabang na tayo, ulitin na natin. Hindi po kasi tayo makakahuli kung mainipin ang ating sitwasyon. Dapat ay marunong tayo maghintay. Hintay lang. Talaga matitis tayo na meron tayo nakikita pong hinog. Yan. Kagandahan naman po kasi ito mga katribya. Yung pong ating kalamansi, basta't merong sunong po na pataba na yung ating organic. Hindi siya nag-iinda kahit meron siyang daladalang mga bunga at kakamahinog.
Pero pag halimbawa naman mga katribya ay yung dati nating ginagamit na mga synthetic, asahan ninyo tatanda ang itsura ng kalamansi. Pero itong ating sa kalamansi natin ay talagang batang-bata. At hindi magrereklamo ang buyer pag pinitas dahil malalaking bunga. Kasi sila. Dapat naman, maging maganda rin naman po ang presyo. Kaya karaniwan ang kumikita, mga ahente at buyer. Como kasi dito sa amin ay hawak ko ng mga ahente at buyer. Hindi po makarekta ang mga taga-ibang buyer dahil hinaharang na sila ng mga ahente. Kaya mababa ang kuha noong mga ahente, mas maganda pa kinikita nila. Meron niya po yung taga Mindanao 80 lang daw ang kanilang kalamansi. Yung ate pong kaibigan nag-chat sa atin, ang kuha doon ng kanilang buyer doon sa kanilang lugar 80, 90 isang bag. Sa loob-loob ko, napakatyaga naman ka ako nung nagbibigay ka ako na 90 ang isang bag ng kalamansi. Ano pa ba ako kikitain mo doon? Nagpapaupa ka pa ng kalamansi, ng papitas. Daya mo na lang maglaglag kung wala kang kilalang buyer. At least, malilibre ka pa ng pataba. Hindi naman mamamatay ang kalamansi mo kung nalalaglag po ang bunga ng inyong kalamansi. Kaya hindi kayo dapat mapaisa o mapagulang sa mga mapagsamantalang mga ahente tsaka po ng buyer. Kami, pagka nakakita namin na binabarat po paninda namin, hindi namin bibigyan. Hindi lang naman siya ang buyer Hindi lang naman siya ang kumukuha ng kalamansi. Ganun sa amin. Hindi baling marami kang kalamansi, na marami kang buyer, makakapili ka kung sino ang maayos. Ito mo bigay, yung magaling magbayad. Pero kung halimbawa naman, hihingin na sa iyo yung kalamansi mo, ba't bibigay mo naman shadow hirap at gastos mo dyan, mga katribya. Kaya dapat doon, wag niyong bigyan. Meron kayong malaking bagsaka, doon nyo dalhin sa bagsaka. Talagang pag wala ka talaga sariling buyer, doon dinadala po ng mga walang buyer ang kanilang kalamansi sa pinakabagsakan sa tip. Pagkain pa, doon po magandang pyo. Deswe pa, marip. Po ang kayo sa mga farmer na singin ang kasi huwag bigay. Hihintay kayo at tataas. Naubos na ang saks. Marami mga taas ng presyo ng ating kalamansi. Kaya alam po ngayon, kasi maraming nangangailangan, kami po nagbibigay mababa, talaga kumikiahit. Nakapo niya. Tapos na yung kabila. Pero ang bahay na, nako, dalas kong magpapitas. Talagang agad na agad kanilang kalamansi. Kung kasi nagpapabulakla, papabunga siya, kaya pipitas niya yung kalamansi. Kaya yung kapatid ko naman, tiri naman yung pinipitas na rin, panggastos. Ray-ray naman yung ko, berde. Pati pala pang December ko haya. Pagka pinapasok mo talaga yan yung kalamansi.